Siguro today gusto ko lang i-share sa inyo yung prayer ni Moses. Yung prayer ni Moses kay God, alam naman natin that Moses is a servant of God, a faithful servant of God, and iba yung relationship niya sa Diyos, no? So ang dalangin niya, sabi niya in the book of Psalm, chapter 90, verse 12, no? Sa mga awit yan sa Tagalog, mga awit 90:12, sabi diyan, teach us to number our days. Dahil maikli ang buhay na ito, O Diyos, sabi ni Moses, ituro mo sa amin, itanim mo sa aming mga isip upang kami ay dumunong. Sabi sa English, teach us to number our days and parang give us the heart of wisdom. Ano ibig sabihin? Yung relationship po ni Moses, na very very close siya kay God, gusto niya pa rin matuto na i-prioritize ang kanyang buhay. Dalangin niya pa rin sa Diyos na sana ganun din tayo, na ipamukha sa atin ng Diyos at maunawaan natin ang araw-araw ay mabilis. Ang buhay ay mabilis. Kaya sabi niya, ituro niyo sa amin bilangin ang araw. Itanim niyo po sa puso namin upang kami dumunong. Ano ibig sabihin? Kapatid, ang buhay napakabilis lang. Berwin, ang buhay napakabilis lang. So ang tanong, ano ba talaga ang priority mo? So, I think ganun din kay Moses, di ba? Parang sinasabi niya na, Lord, ayokong maligaw, ayokong mamali ng desisyon. Lord, ayokong mag-focus dito. Ipamukha mo sa akin na sandali lang tong buhay, tapos turuan mo ko, isiksik mo sa isip ko at sa puso ko kung ano ang priority ko. So, ikaw kapatid, ako, isipin ko, corny doggy ba priority ko? Paano kung may taning na ako kung mamamatay na ako bukas? Paano kung may taning ka na at hanggang next week ka na lang? Ano ba una mong gagawin? Pag-isipan mo, maghahanap buhay ka pa ba ngayon? Iinit pa ba yung ulo mo sa mga sakit ng ulo o stress sa problema natin ngayon? Kung bukas kukunin na tayo ni Lord o last 2 minutes ng buhay natin, tatawagin mo pa ba? Mapipiem mo pa ba yung kandidato mong presidente o si mayor? Yung mga huling hininga natin? Kaya maganda, alam natin kung ano ang priority natin sa buhay. Sino ang pinaka-importante natin bago tayo malagutan ng hininga? Kaya yun ang dalangin ni Moses Para ako'y dumunong. No? Para matuto kami, Lord, ipamukha mo sa amin na mabilang namin yung araw at ito ay sandali lamang. Diba? Actually, dami na natin kakilala, wala na, diba? Ang bilis! Yung mga anak natin, naglakihan na. Diba yung mga artista, sikat na, wala na ngayon. Ako, ang tanda ko na rin dati, 25, 32, ngayon, magpo-45 na po ako. Yung iba mas matanda, ang bilis unang buhay. So the question is, are we really prioritizing what is really important? Ano yun? Sa huling linggo ng ating buhay, sa huling araw ng iyong buhay, kanino mo i-google ang oras mo? Kapatid, kung ako tinatanong mo, hindi sa pera. Kapatid, kung ako tinatanong mo, hindi sa corny doggy. Unang-una, susuko ako sa Diyos. Hihingi ako ng tawad. Yun ang unang-una. Kasi in time, bago tayo malagutan ng hininga, makausap natin siya, sa kanya tayo haharap. Yun ang totoo. Yun ang totoo at katotohanan, wala nang iba. Sa huling hininga mo, hindi mo tatawagin yung idol mo, yung paborito mong presidente ngayon, wala. Hindi. Kay Lord ka susuko. Kaya importante alam natin kung anong priority natin. Kaya yun ang dalangin ni Moses. Ituro mo sa amin na maiksi lang tong buhay na ito. Bilangin namin upang kami dumunong. Pangalawa, di ba mahal mo yung asawa mo? Di ba mahal mo yung pamilya mo? Yan ang mga paggugulan natin ng oras. Hindi yung pera. Oo, ako, naghahanap buhay ako ngayon. Oo, lahat ng kailangan kong gawin, ginagawa ko. Pero hindi ko igugugulan lahat. Lalo na hanggang sa maligaw yung direksyon ng puso't isipan ko. Lalo na pag yumaman ako. Lalo na kapag umasenso ka, pihado. 98%. Yayabang na naman tayo. Napakahirap po. Kaya magandang maging reminder sa atin na kung itong araw na to
ay huling araw na, ano ang gagawin mo? Ano ang ipaprioritize mo sa puso mo? Kapatid, di ba, walang iba kundi, Lord, salamat po, binigyan mo akong pag-asa. Hindi ka pa bumabalik, hindi pa rapture, hindi pa guhukom, hindi pa judgment day, binigyan mo ako ng pagkakataon ngayon upang ma-realize, Lord, na ang bait mo dahil tinuturo mo sa amin yung mga dapat. Ang bait mo, Lord, kasi binibigyan mo kami ng tsansa. Di ba? Mabait ho ang Diyos. Kaya wag ho kayo mawawala ng pag-asa. Mawawala na tayo ngayon? Anong gagawin mo? Gahanap buhay ka pa ba? Hindi na, di ba? Yakapin mo yung anak mo. Tatawagan mo siya, anak, kamusta ka na? Miss na kita. Magkaaway kayo mag-asawa, patatawarin mo siya. Hindi mo lang siya patatawarin. Ikaw din, hihingi ka ng tawad sa kanya. Kung mamaya, mawawala na tayo, magkakasakit na tayo, malala na tayo, yan ang mga bagay na importante. Dahil at the end of the day, pag tayo kinuha ng Diyos, wala tayong madadala sa Kanya. Walang kahit singkong kusing, kahit piso, 2 piso, wala. Ano lang? Puso natin, kaluluwa natin. God bless everyone. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Mag-iingat po kayo.